bakit yung mas tanong ba't gano'n? Anong gusto niyang palabasin? Anong gusto niyang message na ipaabot? Ito yung Filipino bago tayo sa Pilipinas ngayon. Ano po yung ibig sabihin nito? Wala, these are just the traditional tax of the Filipinos, no? We are not decorative sa country natin. You have to earn it. Halo-halo siya sa iba't ibang tribe sa Cordillera. Hindi convention din sa amin na magsuot ng halo-halo. Kung gusto mo magsuot ng isang tribu, mag-full Isneg attire, full Ifugao, tapos full Ibaloy. Wala nang Ibaloy dun Yung makapagsuot ka ng ganyan sa panahon ngayon, pagpapakita na rin ng status mo. Yung skirt niya, 4,000. Yung usual na wrap around, yung rectangular cloth, mga hanggang 1,500. Hindi siya afford ng isang farmer na taga-Cordillera. Yung mas nagiging issue dito, yung sinabi niyang suot ko buong Cordillera. Medyo people ka dominating. Alam naman natin, Marcos siya. Mayaman, hindi katutubo. Nasa powerful position siya. Kung naalala niyo kasi, anong bago siyang senator, yung office ni Trillanes, gusto niyang ipatanggal yung bad spirits doon sa mga igorot. Hindi ko talaga magets Siguro magpapatawag ako ng mga igorot namin dahil kailangan basbasan yung office ko ni Senator Trillanes yata nakabunot Kapag aangkinin mo yung isang buong region, may significant contribution ka ba dyan sa region na yan? So, meron po ba siya sa inyong perspective na significant contribution? Ang tingin ko lang na contribution niya, yung sa mga politiko din, not the people. Kahit sino pwede naman magsuot. Hindi na siya malaking problema sa mga tribo doon kasi hindi naman siya talaga yung indigenous attire dati. Accents lang. Wala na yung pure na katutubo ngayon. Pero sana nga, yung appropriateness pa rin ng pagsuot. Kinuwestiyon ng Cordillerans ang paggamit ng bahag o G-string sa swimwear competition ng Man of the World pageant. Hindi naman talaga pang swim yung bahag. Actually, pang painit ng lower part ng body. Challenge din yan sa panahon ngayon kasi yung edad ng mga indigenous peoples ngayon ay pabata na ng pabata. Nawawala na yung mga culture bearers talaga. May reality rin tayo. Commercialized na yung mga ganyang textiles. Kahit saan mo na pwede mabili. Sa amin, sa Ifugao, binibenta na siya. At karamihan naman ang bumibili talaga Hindi naman Ifugao. Marami rin Ifugao na bibili syempre kasi proud silang isusuot nila yan. Pwedeng maging mapanganib para sa mas maraming taga-Cordillera. Kung culturally natin titingnan, pwedeng mangyari yung masyado ng kinommercialize at pinagkakitaan ng malaki. So, pwede niyang i-open up hindi lang yung natural resources, pati yung culture. Dapat sinasabayan din ng education sa mga hindi katutubo. Dapat una, may pagkakaisa yung mga tribu. To what extent nila yung kanilang culture, i-share at i-commercialize. Pangalawa, kung gagamitin ng iba, yung mga mechanisms para ma-ensure na hindi nababastos, hindi nasasalaula, at hindi na may misinterpret yung culture. Yung commercial value niya ay panghuli dapat. Yung priority ay pagpapakita nga ng kalagayan at buhay ng mga taga-Cordillera, yung mga tribu dyan, na they're still in their ancestral domain and they're still alive as a group. So, ibig sabihin, yung mga pagsuot na ginagawa nila does not raise enough awareness para sa katutubo sa kabuhayan nila sa kultura. Yung solidarity ay hindi na ipapakita sa ganun. Solidarity yung pupunta ka talaga sa communities para alamin yung problema nila at kahandaan pagkaisa sa taga-Cordillera sa mga struggles nila. Yung pag-aagaw sa kanilang lupa. At yung food security. Yung pagpapakita ng malasakit sa mga katutubo ay hindi nagtatapos sa salita at sa pagsuot nga ng mga kadamitan nila. Sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.